Hi everyone, this is Jim and welcome back to my YouTube channel. At ito na nga, Instagram post ni Barbie Fertez sa Instagram story. So, mukhang nag-taping si Barbie. I'm not sure kung movie or yung TV series niya to, guys. At next naman ay another Instagram story ni Barbie Ferteza when someone asked me where I see myself in 5 years. Buddy, I'm just trying to make it to Friday. Sabi ganon ni Barbie. At nag-agree naman siya. At actually, laging tanong to sa call center. Mga call center interview, no? Grabe. Anyway, next ay, ayun na nga, birthday greet nga ni Barbie Fortesa si Miss Tony Avilas. Happiness birthday, Miss Tony Avilas. We love you. Unlike kay David, no? Hindi green Ito pa si Janra. Thank you for being the beauty you bring into our lives. Happy birthday, Miss Tony Avilas. Love you. At ito nga post ni Charis Moa, nanirepost nga ni Tita Ami Fortesa. Ayan, Barbie Fortesa admits to loving the megastar Sharon Cuneta more as a person. Let's watch this. In my own little ways, I'd like to say, providing her needs, basically just being there for her. Kasi na-realize ko as I get older, ang pinaka-importante talaga sa kanya ay quality time. You know, just someone to be there for her, to be there with her, makinig sa kanyang mga stories about BTS, yung mga ganyan lang. And Grabe si Tita Ami, BTS na talaga yung istoryahan nila ni Barbie. Parang yung pinsan ko din, tsaka yung anak niya, no? Anyway. my mom is very simple. Sobrang niya, hindi siya materialistic. Gusto lang niya talaga magkasama kami. So yeah. Ay, true yan. Hindi katulad yung nanay ng ibang artist, lagi nasa abroad, di ba? Grabe. Kahit alam mo naman nakaasa lang naman din siya do sa anak niyang artista pero grabing gumastos, diba? Anyway, I have nothing against that though. Kaya lang nga, si Tita Ami, hindi siya ganon. Hindi sila palibot. Ganon. Sobrang matipid sila si Tito Tony. I honor her by spending more quality time with her. Aside from my answer earlier, I guess it's being consistent with my pathing in terms of career. I want to keep her proud of me. And with that, parang napapakita ko sa kanya and I keep proving to her na worth it lahat ng commute namin dati nung nag-uumpisa akong mag-artista, and I give it all back to her. At first, it felt very surreal working with your idol, but now, na medyo madalas na kaming nagkita at magkikita pa in the next coming weeks, mas lalo ko siyang nakikilala bilang tao, and so mas lalo ko siyang minamahal bilang isang tao, at para sa akin napakadali niyang pagkunan ng emosyon pagkakailangan sa eksena kasi napaka-generous niya in terms of showing who she really is as a person. Kaya hindi mahirap kumonect sa kanya when it comes to scene work. One of the things I love about my character is how similar it is to my personality as Barbie. So I guess I would react the same way. I would do the same things. But siguro mas magiging sensitive ako, and I would weigh in like both situations, ano yung mas logical, ano yung mas reasonable. Kumbaga parang raramdamin ko yung sitwasyon at hindi magiging clouded yung judgment ko, and I will try to be more reasonable with it. Wow, very intriguing yung character ni Barbie, no? So, kaugali niya daw, pero parang medyo clouded yung character niya, tapos medyo hindi reasonable, di ba? Ganon. Having a mother like Miss Sharon would be one of the greatest things a daughter could ever dream about or could ever ask for. But
I really love my mother so much. So, Ami Forteza, ikaw pa rin. Oo naman, no? Grabe naman, napaka-supportive ni Tita Ami Fortesa sa career nga ni Miss Barbie Fortesa. At yun na nga, hindi nga sila magastos. Grabe. Anyway, next. Next ay post ng Lionheart TV, David Licauco, TJ Marquez, Jana David, Fabio Ide, and Ellen Frodsa were spotted at the media launch of Blue Water Day Spa, joining the celebration and event. Ayun na nga, si Fabio, si TJ, at saka si Jenny, at saka si Ellen Frodsa. At next naman ay yung interview ng Lionheart TV kay David Licauco. David new series alert. Sparkle artist David Licauco is set to star in a new series with Biba and Jebe, marking an exciting new project in his acting career. Let's watch it. Yeah. Ano yung mga abangan na lang sa'yo, David? I think we have, I have a series Diva and Jimmy. So from SKLU, David Licauco to star in an upcoming Jeme Biba series collab. David Licauco bibida sa bagong Jeme at Biba series collab. Sa isang interviews para sa kanyang endorsement, binanggit ng pambansang Ginoo ang update sa kanyang paparating na project. Wala pang ibang detalye tungkol dito, pero tiyak na abangan ito ng kanyang mga taga-suporta. At dahil nga Jeme Biba ito, so sure na hindi si Barbie Fortesa yung yung artist. Sigurado baka Biba artist siya, 'di ba? Hindi si Barbie 'yun. At saka sinabi na rin naman na walang Soro Ira muna ang Barda ngayon. So wala talaga silang series. Next, happy birthday David. Blue Water Day Spa greeted Kapuso star David Licauco a happy birthday during the special celebration at the media launch, making the event extra memorable. Let's watch this. Ibang version. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Louder, everyone! Come on. Happy birthday to you. Happy birthday to you. There you go. Make a wish, David. All right, happy birthday, David, from your Blue Water Day Spa family. Let's give him a big round of applause, everyone. Come on. And also belated happy birthday to Ashley Nancy. Belated happy birthday, Miss Nancy. Happy birthday, Ashley Nancy. June 12 naman. 12, 15. Meron pa po bang nag-birthday Meron pa ba? Happy birthday! Happy birthday! At next nga ay nag-post nga si Barda United sa kanyang TikTok page ng wow, kala ko ba BB fan and defender ka? Pati pala Mami Amy dinamay at ginamit mo para lang siraan si David, ha? Tinawag mo pang tita talaga, but imbis na protect BB, dinamay mo pa talaga mismo mama niya sa paninira kay David. Wow! Dagal! Naisip mo ba na restricted mode ka lang or sila o naka-shadow ban na lang? If ever, anong paki mo? Kapal, dinamay mo Mami Ami. Gagang to, ako pa yung makapal, ikaw yung panay fake news, di ba? But anyway, let me educate you, Barda United, kung ano ang restricted mode at saka shadow ban kasi halatang hindi mo naman alam. So, unang-una, is it possible to hide following on a public Instagram account? Kasi public yung account ni Tita Ami. Kita-kita ko nga lahat yung mga followers, di ba? No, you cannot completely hide your following list on the public Instagram account. If your account is public, anyone on or off the platform can tap your profile and see exactly who you are following. So, ito lang ang two ways na pwede niyang i-hide yung following list niya. Either mag-private siya ng account or i-block niya yung tao. Hindi naman actually ako naka-block kay Tita Ami. So, pwede ko makita yun. Ayan, kitang-kita ko. Kahit nga ikaw, i-research mo Barda United. Kasi hindi ka kasi nagre-research, talak ka lang ng talak. Lagi ka na lang ganyan, walang ka-research. Hindi nag-iisip. Diyos ko, no?
Tapos, ito pa yung isang question, yung sa restricted mode. Is there a restricted mode on Instagram? Instagram does not have restricted mode button like YouTube or TikTok, but it offers equivalent features. To filter content and manage interaction. You can control the content you see using sensitive content filter. Ayan, you can control the content you see using sensitive content filter and limit interactions with specific use using the restrict feature. Ano lang siya, yung hiding inappropriate or sensitive content. Pero hindi naman ako, binan ni Tita Ami. Kita-kita ko nga yung account niya, di ba? At lastly, is there shadow ban on Instagram? Actually, yung shadow ban daw sa Instagram, ibig sabihin, yung account nung nag-post ang masya-shadow ban, hindi ako. So, ibig sabihin, halimbawa, si Tita Ami ay may ginawang nag-violate ng guidelines using ban hashtag, spammy activity, third-party apps, user reports, ay pwedeng ma-shadow ban yung kanyang profile. Pero hindi ibig sabihin nun ay shadow ban niya ako. At saka hindi naman naka-shadow ban yung profile ni Tita Ami. Kasi gagawa ba naman si Tita Ami ng ng Instagram violations, 'di ba, sa guidelines. 'Di ba parang tanga to si Barda United. At saka ano ba sinasabi mo na ginagamit ko si Tita Ami at saka si Barbie para siraan si David. Anong siraan? Totoo namang in-unfollow ni Tita Ami si David. At saka totoo namang balita to Kayo kasi gusto nyo yung mga mga ganitong critical information about Barda, talagang tinatago nyo kasi nga gusto nyong palitawin na sweet ang Barda, magjowa sila secretly, pero hindi naman totoo. Puro kasi kasinwalingan yung mga pinagsasabi nyo, kaya ganyan. Nahirapan ka tuloy. Nag-type ka pa ng speech mo, di ba? Nakakahiya ka. Ay, nako. Ewan ko sa'yo, Bardo United. Ito pa yung nakita namin. Yung next post mo, ayan, sabi mo, dinebunk ni David. Ayan na siya. Siya na po ang nag-debunk. David's interview and BTS Blue Water Media Launch. David at media launch of Blue Water Days Spa Summer Unwind campaign. Let's watch this. Parang launching ng Destiny Idol. Sumakto. Hindi naman. Sino naman kami. I think, hiya lang ako kasi nalipas. Hiya lang. Kaya hindi ako. Sa time na na-issue na parang nagkaroon kayo ng tampuhan, hindi kayo nagpansinan sa isang event. Last year, parang launching ng Destiny Idol. Sumakto. Hindi naman. Sino naman kami. I think, hiya lang ako kasi nalipas. Hiya lang. Kaya hindi ako. Actually, that is incorrect. Oo, no. Nagkamali si David. Ewan ko kung si David ay hindi niya na maalala yung event. Kasi hindi niya nga maalala, di ba? So, tinanong niya pa dun sa girl. So, hindi nga importante yung mga event nila ni Barbie, no? Kaya nga hindi niya na maalala. Ang sabi kasi nung girl, hindi daw nagpansinan si David at saka si Barbie dun sa event last year, which is opening nung resto ni Alden. Tapos nahiya daw si David kasi na late daw siya. Actually, mali lahat yun. Pati yung question nung babae mali. Kasi ito guys, no? Nag-open yung resto ni Alden Richards noon lang January 20. Yung McDonald's Santa Rosa. At hindi yan last year. At hindi actually invited si David Licauco dito dahil ang invited ay ang mga twins. Ayan, ang kasama ay si Miss Bea Binene, Barbie Fortesa, at saka si Christopher Martin at ang manager niyang si Trixie. Ayan na nga. So, twins ang invited. Walang David dyan. So, mali yung question ng babae. Ewan ko, hinuhuli niya ba si David? Nagtanong siya ng mali. Ayan, reunion ha. Ito yung interview kay Barbie. Ang ganda
maganda na hindi niya iniba yung pinaka-structure ng place. So talagang na-maintain yung reputation ng buong area. Very talaga siya, very intramuros ang feels. Ayun na nga, at yun nga ay nung January 20th lang, yung McDonald's Santa Rosa ni Alden Richards na hindi nga invited si David. So ayun na nga si Bea, si Miss Trixie, at saka si Barbie, at saka si Christopher Martin. At dapat nga nahalata ni David yun na hindi siya invited dun sa opening ng resto ni Alden. Hindi niya nahalata yun kasi hindi niya nga alam, parang hindi naman kasi importante sa kanya yung mga date na kasama niya si Barbie, di ba? Mga importante yung kasama niya si Alex, hindi naman yung kay Barbie. So, di ba, hindi niya naalala. Because this is a not important event for David Licauco na kasama niya nga si Barbie Fortesa. Kasi hindi nga sila magjowa, hindi nga sila friends, di ba? Workmates lang sila, guys. Samantala, yun namang event na magkasama si Barbie, David at saka si Alden Richards ay last year pa nga yan at yan ay World Egg Day. Ayan October 10 siya, guys. January 20 yung opening ng resto ni Alden, tapos October 10 naman to. At ayan na nga, naglalandian nga si Alden at saka si Barbie. Grabe, di ba? Tawa si Barbie, di ba? Ay, nako. Super saya nitong dalawa, 'di ba? Si Adelina at saka si Eduardo. Bakit kasi hindi na lang sila? Anyway, eto nga yung hindi sila nagpansinan ni Barbie at napaka-awkward nila. At 'di ba sabi pa ni David na nahihiya daw kasi siya kasi late siya, 'di ba? Yun yung sabi niya, kaya raw mukhang hindi sila papansinan ni Barbie. Pero actually that's also not true. Yun na nga nag-post si Sir Nathan ng jogging sa McKinley para hindi malate David Licauco. At ayan na nga. So, nag-comment ka si Blair Obsidian ng aga-aga kayang dumating kahapon. Siya nga yung una, diba? At nag-comment ka si Ivy Dalisay, Blair Obsidian na una pa siya dumating kay Barbie Fortesa. Tapos pinapakalat nila na late. At nag-comment si Sir Nathan dito, maaga po si B, nasa car lang, pero hindi po late si D. Oh, di ba? Hindi siya late. Hindi niya na maalala yung event. At saka wala siya kasi maisagot. Kaya nagkamali na si David. At yun nga, may nagsabi pa nga na si Martes Anga, sabi niya, late ha, run pa more David. Nakabang si Barbie mo dyan sa'yo. Barda is forever. At nag-comment nga si Ivy Dalisay, yung kinoment niya, pinicturean niya, or screenshot niya yung comment ni Sir Nathan na maaga po si B, nasa car lang po, pero hindi po late si D. Oh, di ba? At ito nga yung video na pinost ni Sir Nathan kung saan tumatakbo si David para hindi malate. Oh, di ba? So, hindi siya late. So, hindi dapat nahihiya si David noon. So, talagang hindi na talaga silang papansinan ni Barbie, no? Well, nagpansinan naman sila, diba? Pero hindi na sila ganun ka-close. Wala na yung closeness kagaya ng dati, diba? Kasi nga, wala na silang project together. So, hindi na nila kailangan magpanggap. Anyway, guys, kay Barda United, no, sana mag-research minsan at sana minsan gamitin din ang utak pagka man nagko-comment, diba? Para hindi napapahiya. Anyway guys, if you like this video, please give it a thumbs up and please subscribe to my YouTube channel for more Barda updates in my next vlog. Bye!